Napapanood ang interview kay All Might sa TV, ngunit pinatay ni Kurogiri dahil sobrang naiinis na si Shigaraki. Samantala naghahanda si Deku sa training camp. Nang puntahan siya nila Kaminari at Mineta para magsanay sa pool ng UA. Nagtungo sila kay Aizawa para magpaalam sa pool pero hanggang 5 PM lang daw pwede. Pero ang totoo ay nais lang palang makakita ng dalawa ng mga babaeng naka-bikini dahil narinig pala ni Mineta Minyak na nagyayaan ang mga ito sa pool. Kaya mabilis silang nagtungo sa pool pero puro kalalakihan ang nandoon dahil inimbita pala ni Deku. Tapos ang mga babae ay naka-school swimsuit ngunit ayos lang kay Mineta. Naglaro ang mga estudyante sa pool at pagod na ang dalawa. Mabuti ay may baon na drinks ang class rep. Dumating na naman si Bakugo na ayaw magpatalo. Kaya naisip ni Lida na magkaroon sila ng munting kompetisyon sa paglangoy. Sa unang grupo ay nanalo si Kachan dahil hindi naman lumangoy. Sa pangalawa ay nanalo si Todoroki gamit ang yelo. Sa pangatlo ay ginamit din ni Lida ang ability pero nanalo pa rin sa kanya si Midoriya gamit ang one for all. Dahil dito ay sila Deku, Kachan, at Todoroki ang maglalaban. Subalit pagtalon ay nawala ang mga quirk dahil 5 PM na daw sabi ni Eraserhead. Muling nagtungo si Giran kina Shigaraki upang tumulong na matalo si All Might para sa kanyang iligal na negosyo. Samantala magsisimula na ang training camp ng mga estudyante kaya sumakay sa bus. Ngunit ang napansin ni Mineta ay ang mga palda nito kaya naglaway. Habang nasa biyahe ay ang ingay ng mga estudyante ngunit pinabayaan muna sila ng sensei. Nang huminto sila sa isang talampas ay nakipagkita ang mga Pussycat Heroes na idol ni Deku ng matagal na panahon na daw pero nagalit si Pixie Bob dahil bata pa daw siya. Sinabi ni Mandalay na sa gubat daw sila mananatili kaya natakot ang mga estudyante at gusto nang umuwi. Pero pinigilan sila ni Pixie Bob saka pinalambot ang lupa at inihagis silang lahat sa bangin. Saka pinag-utos ni Mandalay na magtungo sila sa hideout sa gitna ng kagubatan ngunit nagbabala ito na mapanganib ang gubat. Agad na tumakbo si Mineta para umihi nang muntik na siyang pulbusin ng malaking halimaw mabuti ay nailigtas ni Deku. Tapos nilagyan ito ng yelo ni Shoto at winasak ni Lida at Kachan ng kaliwa at kanang braso nito. Saka tuluyang tinapos ni Deku. Ngunit marami pang paparating na halimaw na kinokontrol pala ni Pixie Bob. Kaya pinagtulungan ng mga estudyante ang mga ito gamit ang kanya-kanyang kakayahan upang makaligtas. Pinagbabato ni Mineta ang mga ubas. Saka sinunog ito ni Kaminari ng napakalakas na kuryente. Sila Koda, Ashido, at Yao Momo ay nagtutulungan din. Saka pinalutang ni Uraraka at inihagis ni Suyo sa ere at nang mahulog ito ay nawasak. Sila Bakugo at Todoroki ay nagtulungan din at kasama naman ni Deku si Lida. Ngunit naiinis si Kota sa mga hero. Nang makarating ang mga estudyante sa camp ay pagod na pagod ang mga ito. Napansin naman ni Deku ang isang bata. Subalit sinapok siya sa itlog dahil galit ito sa mga hero. Pagkatapos ay nag-food trip naman sila para mabawi ang lakas. At nang maligo sila sa hot spring ay hindi na napigilan ni Mineta ang labis na kamanyakan kaya umakyat ng mabilis. Ngunit sinampal siya ni Kota, kaso pati si Kota ay nahulog na niligtas naman ni Deku. Tinanong ng bida kung bakit galit ito sa mga hero. Giit ng mga Pussycat na namatay kasi ang mga magulang nitong hero habang nagtatrabaho. Kinabukasan ay muling inutusan ni Eraserhead si Bakugo na ihagis ang bola gamit ang quirk. Ngunit ayon sa reading ay dumagdag lang ng ilang metro ang distansya nito. Giit ni Aizawa na hindi pa kasi nag-improve masyado ang mga quirk nila. Kaya kailangan nila itong palakasin. Maging ang Class 1B ay magpapalakas din daw ng quirk upang hindi na sila masapawan ng Class 1A. Kasalukuyan ang nagsasanay ng kanya-kanyang mga ability ang Class 1A dahil ayon sa sensei ay kailangan itong gamitin ng sunod-sunod hanggang sa mapagod ng sobra upang mag-improve. Nang dumating doon ang Class 1B ay sinabi ng Pussycats na tutulong sila sa pagsasanay gamit ang kanilang mga quirk. Pagsuntok ng bida kay Tiger ay siya pa ang napatalsik nito na ikinatakot ng Class 1B. Pagsapit ng hapunan ay pagod na naman ang mga estudyante kaya napakasarap ng kain. Nagdala si Deku ng pagkain kay Kota pero nagalit pa ito dahil nalaman ng secret hideout. Giit ng bida na kilala niya ang mga magulang nitong waterbender na napatay ng isang villain. Nalaman din ni Deku na hindi lang sa mga hero galit si Kota kundi sa lahat ng may quirk. Kalaunan ay dumating ang mga bagong recruit ni Shigaraki na mga naimpluwensyahan ng hero killer. Kinabukasan ay isa na namang normal na araw para magsanay ng kanilang mga quirk. Pagsapit ng hapon ay kumain na naman sila ng sama-sama. Pero pagsapit ng gabi ay magkakaroon naman sila ng test of courage. Kung saan ang Class 1B ang mangtatakot sa kanila habang ang Class 1A ay kailangan pumasok sa gubat at makabalik dala ang mga pangalan nila. Tapos nagbunutan sila para malaman ng mga partner. Pumasok na sila So at Uraraka sa gubat. Samantala habang nag-aabang ang Class 1B ay nakaamoy sila ng kakaiba kaya nakatulog ang isa. Kaya nag-ingat sila Kendo na wag itong malanghap. Naamoy din ni Pixie Bob ang amoy sunog.
dahil naghahasik na pala ng lagim si Dobby, at ang poison gas ay mula kay Mustard. Si Pixie Bob ay natalo nila Magne at Spinner, samantala mag-isa si Kota sa secret base niya. Ang ibang mga kaklase naman ay dinala ni Eraserhead sa loob ng camp kung nasaan ang abnormal na si Monoma. Nang marinig ni Aizawa ang telepathy ni Mandalay na may dumating daw na mga villain. Pero paglabas niya ay agad siyang tinapos ni Dobby. Nagpakilala sila Spinner na sila ang Vanguard Action Squad. Saka nagbanta si Magne na basagin ang ulo ni Pixie Bob. Inilabas ni Spinner ang malaking sandata nito. Inis na inis naman si Tiger dahil nais na daw sanang mag-asawa ni Pixie Bob. Saka pinag-utos ni Mandalay na magtungo na sila Lida sa camp. Nakaligtas din sila Tetsuo dahil sa mask na binigay ni Yaoyorozu. Kailangan na nilang bumalik sa camp pero nais daw lumaban ni Tetsuo dahil palagi na lang silang kulelat. Sa kasamaang palad ay nakita ng isang malakas na villain si Kota. Ngunit bago siya mapatay ay dumating naman si Midoriya. At nabasag pa ang cellphone ng bida kaya hindi na makakatawag ng backup. May nadaanan din sila Bakugo na isang villain na nakatingin sa putol na kamay. Sumugod naman si Spinner kay Mandalay. Ngunit nang sinabi ng pusa na type niya ang villain ay napahinto ito ngunit nagmintis ang atake. Tapos kinuha siya ni Magne pero pinigilan ni Tiger at pinagsusuntok ito. Saka sinabi ni Mandalay na hindi niya makontak si Ragdoll. At tila may kinalaman sila Magne. Samantala napakalakas pala ng kaharap ni Deku dahil napatalsik siya nito sa isang suntok. Tapos hinahanap nito si Bakugo. Dahil sa atake ay nawasak ang kaliwang kamay ng bida. Saka sinipa pa siya nito at natuwa sa kanyang dugo. Sinubukan naman itong suntukin ni Deku. Ngunit walang kwenta ang One for All para kay Muscular kaya wala siyang magawa kundi ang tumakbo dahil sa lakas nito. Binato siya ng bata dahil ito pala ang pumatay sa mga magulang niyang waterbender. Giit ni Muscular na wala siyang sama ng loob na nabulag siya ng mga magulang nito dahil ang nais niya lang ay pumatay ng tao. Saka dumating ang bida pero nahuli ng Muscle. Kaya napilitan na siyang gamitin ang 100% ng One for All kay Muscular na sumabog ng napakalakas. Tumalsik si Kota ngunit niligtas pa rin ni Deku kahit wasak na ang kamay. Sa kabila nito ay buhay pa rin ang villain na mas nagalit lang sa ginawa ng bida. Kaya sinuntok sila ng napakalakas kaya napagtanto ng bida na pinaglalaroan lang pala sila nito kanina. At sa kasamaang palad ay wasak na ang kanyang mga kamay. Gayon pa man ay handa niyang isakripisyo ang sarili kaya nakipagsabayan pa rin ang napakalakas na suntok sa villain. Subalit natatalo siya ng lakas nito, kaya sa utak ng bida ay humihingi na siya ng tawad sa mga may iwan niya bago tuluyang mapipi. Nang umatake si Kota gamit ang tubig. Pero buhay pa pala ang bida kaya ibinigay ang 1,000,000% ng One for All gamit ang Delaware Detroit Smash na tuluyang tumapos sa Muscle Man. Dito ay napagtanto ni Kota na ganito din ang kanyang mga magulang na handang gawin ang lahat para makapagligtas ng mga tao. Pagkatapos nito ay naisip pa ng bida si Kotcha na target ng mga ito. Sa flashback ay narinig ni Eraserhead ang kaguluhan pero paglabas ay sinunog siya ni Dobby. Ngunit nakailag siya at tinanggal ang quirk nito kaya mabilis na nahuli. Saka binali ang mga braso. Pero isa lang pala itong clone. Sa pagtakbo ay nakita nila Deku si Aizawa. Bago umalis ay may ibinilin muna ito sa ating bida. Pinagsusuntok ni Tiger si Magne pero hindi nito matamaan. Si Mandalay naman ay kinakalaban si Spinner na may malaking sandata. Nang dumating si Deku ay winasak ang sandata nito. Saka sinabi ang bili ni Aizawa na sabihin ni Mandalay gamit ang telepathy na may pahintulot ang lahat ng estudyante na lumaban bilang self-defense. Dahil sa sama ng pinsala ng bida ay nag-alala sa kanya si Mandalay. Inatake ito ni Magne pero pinigilan ni Spinner dahil totoong hero daw ang bida pero dahil dito ay tinamaan sila ng mga pussycat. Samantala sila Bakugo ay inaatake ni Moonfish na gumagamit ng mga ngipin na blade. At dahil sa galing nito ay hindi makalapit ang dalawa. Hinahanap naman nila Tetsuo ang pinagmumula ng poison gas na nagmumula sa isang nilalang na nakasuot din ng gas mask. Tapos biglang binaril nito si Tetsuo na narinig ni Deku. Natanggal ang gas mask nito kaya hindi siya makalaban ng maayos. Nalalaman din daw ni Mustard ang mga kilos nila dahil sa poison gas na nagmula sa kanya kaya palagi niyang tinatamaan si Tetsuo. Nauubusan na ng hangin si Boy Bakal kaya umatake na rin si Kendo. At ginamit ang malaking kamay para matanggal ang mga gas. Kaya nasuntok ito ni Tetsuo na siyang tumapos kay Mustard saka nawala ang mga poison gas. Habang tumatakbo ay may umatake kay Deku. Saka nakitang duguan si Shoji. Dahil hindi pala makontrol ni Tokoyami si Dark Shadow. Nagtago sila sa napakalakas na quirk ni Tokoyami. Kwento ni Shoji na naputol ng isang villain ang isa niyang galamay. At nabaliw si Dark Shadow dahil hindi nakontrol ni Tokoyami ang emosyon. Sa kabila nito ay ayaw iwan ni Shoji ang kaibigan.
patuloy na nagpalabas ng mga blade ng ngipin ng kalaban nila Todoroki. Nang dumating sila Shoji na hinahabol ng Dark Shadow. Dahil dito ay mabilis na tinalo ni Dark Shadow si Moonfish na hirap silang talunin, saka binalibag ito sa mga puno. Saka sila gumamit ng malalakas na liwanag para mapigilan ang pagwawala nito. Sunod ay balak nilang paligiran si Bakugo hanggang makauwi sa camp dahil siya ang pakay ng mga kalaban. Nasugatan ni Himiko si Uraraka na gustong-gustong pumatay ng mga cute. Nang sumugod ito ay inihagis ni Su si Uraraka. Ngunit nasugatan din ang kanyang dila. Tapos nahuli nito ang kanyang buhok kaya tuwang-tuwa ang manyak. Pero bumalik si Uraraka para iligtas ito gamit ang martial arts na natutunan kay Gunhead. Ngunit tinusok siya nito at sinipsip ang dugo. Mabuti ay dumating sila Shoji kaya tumakas na ito. Nang mapansin nilang nawawala sila Bakugo at Tokoyami. Dahil nakuha na pala ito ng isang villain na si Mr. Compress. Ginamit agad ni Todoroki ang yelo pero nakatakas ito. Saka pinakita na nilagay niya ang dalawa sa loob ng holen. Muli na namang umatake si Shoto ngunit nakatakas ulit at sinabi sa mga kasama na tapos na ang kanilang misyon. Samantala si Aoyama ay nagtatago lang sa damuhan. Pupuntahan sana siya ni Dobby, mabuti ay dumating si Twice. Samantala hinahabol ng isang Nomo sila Awase at Yaomomo. Hanggang sa tuluyan na sila nitong mahabol. Pero bigla itong tumigil dahil natapos na ang kanilang misyon. Ngunit bago ito umalis ay gumawa ng tracking device si Yaomomo na ikinabat ni Awase sa likod ng Nomo. Nahuli na nila Tiger at Mandalay ang mga nakalaban nila. Ngunit dumating doon si Kurogiri. Hinahabol pa rin nila Shoto si Mr. Compress. Upang makahabol ay may ideya si Deku. Ginamit ni Uraraka ang kanyang quirk para mapalutang sila at inihagis ni Su ng dila nito para tamaan si Mr. Compress. Hanggang sa mahulog sila sa kinaroroonan ng iba pang villain. Samantala sumugod na naman si Dobby sa camp. Pero agad itong natalo ni Vlad sa isang atake. Ngunit nag-apoy ito kaya tinapos ni Aizawa at sinabing isa lang itong clone. Umatake ang totoong Dobby ng apoy patungo sa tatlong estudyante. Aatake sana si Twice ngunit napigilan siya ng yelo ni Shoto. Si Deku naman ay nais patayin ni Himiko. Mabuti na lang ay dumating si Shoji. Patuloy na nakipaglaban si Todoroki kay Twice. Saka lumabas si Mr. Compress na nagtago sa kanyang marble. Ngunit nakuha na pala ni Shoji ang dalawang holen sa kanyang bulsa. Kaya kailangan na lang nilang makatakas kaso pinigilan naman sila ni Kurogiri. Dahilan para makatakas ang mga villain sa warp nito. Saka pinakita ni Mr. Compress na ang tunay na marble na naglalaman ng mga kaibigan ay nasa bunganga niya. Nang bigla itong atakihin ni Aoyama kaya nahulog ang mga ito at nakuha ni Shoji ang isa pero ang isa ay nakuha ni Dobby. Nang ipakita ay si Bakugo ang nakuha ni Dobby kaya umalis na sila. Inis naman si Deku sa kanilang pagkatalo. Nagtulong ang mga bumbero para apulahin ang apoy saka kinuha ang mga sugatan at inaresto ang mga natalong villain. Tapos si Deku ay napakasama ng kalagayan. Kinabukasan ay napakaraming media sa gate ng UA. Kaya nag-uusap ang faculty kung paano haharapin ang issue. Naisip ni Present Mike na baka may traitor dahil laging nalalaman kung nasaan ang mga estudyante. Pero pinili nilang huwag na itong pag-usapan para hindi sila magkagulo. Kalaunan ay tumawag si Sukauchi kay All Might para sabihin na may clue na sila kung nasaan ang kuta ng mga villain kaya binalak niyang kumilos. Nabalita sa buong Japan ang mga pambabatikos sa UA dahil nakidnap ang isa nilang estudyante na ikinatuwa ni Shigaraki. Samantala si Deku ay parang lantang gulay dahil sa tindi ng pinsala sa mga kamay. Kalaunan ay dumalaw ang mga kaklase. Saka siya napaiyak dahil wala silang nagawa ng kunin ng mga kalaban si Kachan. Giit ni Kirishima na pwede silang magpatulong kay Yaomomo na hanapin si Bakugo dahil narinig niyang naglagay ito ng tracker sa Nomu. Kontra si Lida sa balak nila. Pero hindi daw mapakali si Kirishima. Pinag-usapan ng mga estudyante ang desisyon kung tama ba ang gagawin. Nang dumating ang nurse para sa mga physical test ni Deku. Pero bago umalis ay sinabi ni Kirishima na kung nais nitong sumama ay maghihintay sila sa harap ng ospital mamayang gabi. Sinabi ng doktor na kung mauulit pa ang pinsala sa kamay ni Deku ng 2 o 3 beses ay hindi na ito makaka-recover. Saka ibinigay ang sulat ni Kota na humihingi ng tawad dahil sinuntok siya nito sa itlog. Samantala nakatanggap ng tawag si Endeavor kay Mr. Sukauchi. Pati si Best Jeanist, Edge Shot, Gang Orca, Gran Torino, Tiger, Kamoy Woods at Mount Lady ay kasama sa misyon. Dumating sila Yaomomo at Midoriya. Ngunit nagtungo din si Lida na pinipigilan sila dahil paglabag ito sa rules. Giit ni Shoto na rescue mission lang ang gagawin nila at sang-ayon din dito ang mga kasama. Dahil dito ay sasama na rin daw si Lida. Samantala na-assemble na rin ang mga pro-hero dahil balak pala nilang sorpresahin ang mga villain. Sa tulong ng receiver ni Yaomomo ay nalalaman nila ang lokasyon ni Bakugo kaya nagbiyahe na sila patungo dito. At pagdating sa lugar ay pumasok muna sila sa tindahan ng mga damit upang mag-disguise. Nagtaka si Todoroki dahil pwede naman gumawa si Yaoyorozu. Naisip ni Kirishima na gusto lang nitong mag-shopping. Nakita nila sa screen na nasa interview kahit si Eraserhead
Red na galit sa media, at mapapansin ang frustration ng mga tao sa paligid dahil sa pagpalpak ng UA, na siyang ikinatuwa naman nila Shigaraki, at tinanong nito kung papanig ba sa kanila si Bakugo pero hindi ito sumasagot. Kaya nagpa siya si Shigaraki na pakawalan ito dahil marami naman sila doon. Pero agad na sinapok si Twice at saka pinasabog si Shigaraki, dahil wala daw siyang balak na sumali sa grupo ng mga tanga. Sa interview ay napaka below the belt na ng mga tanong ng interviewer, kaya nag-alala si Vlad na magalit si Eraserhead. Mabuti ay nakapagtimpi ito. Napapanood ito nila Bakugo. Saka naisip na hindi siya agad papatayin dahil nais siyang maging kasapi ng grupo, at nainis ang mga villain sa lakas ng loob nito. Pero pinigilan sila ni Shigaraki saka pinulot ang kamay. Saka nang hingi siya ng kapangyarihan sa master na ikinatuwa ni All for One. Nahanap na ng mga estudyante ang lugar dahil sa receiver ni Yaomomo. Samantala nakahanda na rin ang mga pro-hero para sa raid. Agad nilang pinaligiran ng lugar sa pamumuno ni All Might. Sumuot naman ng 5 sa sulok at saka sumilip sa lugar. Nang makita nila na factory pala ito ng mga Nomo, inutos ni Shigaraki na patulugin si Bakugo. Pero bago ito magawa ni Mr. Compress ay biglang may kumatok na pizza delivery. Saka biglang dumating si All Might tapos hinuli ni Kamui Woods ang lahat ng mga villain doon. Papalag sana si Dobby ngunit binanata ni Gran Torino. Nag-alala si All Might kay Ko-chan. Sagot ng binata na hindi daw siya natakot sa mga pangit. Biglang pinag-utos ni Shigaraki na dalhin doon ang mga Nomo. Pero ang mga ito ay winasak na pala ni Mount Lady. At hinuli ni Best Jeanist ang mga Nomo. Natakot sila Spinner sa hero na kinilala ni Stain. Saka umatake si Edge Shot kay Kurogiri para pigilang gumawa ng warp. Tapos tinanong ni Gran Torino kung nasaan ang boss ni Shigaraki. Nang biglang may dumating na mga Nomo doon. Pati si Bakugo ay nakuha din na ikinagalit ni All Might. At sa labas ay nakikipaglaban ng mga pulis sa mga Nomo. Dahil sa flashback ay dumating pala si All for One kaya nakatakas ang mga Nomo. Ito ang dahilan kaya dumating ang mga Nomo doon. Tapos kinuha din ni All for One ang mga villain. Nang sumugod ang isang Nomo ay agad na tinusok ni Edge Shot. At si All Might ay umikot-ikot para matalo ang mga Nomo. Sa labas ay sinusunog naman ni Endeavor ang mga ito. Napahanga daw si All for One dahil nagawang iligtas ni Best Jeanist ang mga kasama sa pagtalsik. Ngunit lumaban pa ang hero kaya binutas siya ni All for One. Hindi makakilos sa takot ang mga estudyante sa nakita nila. Tapos dumating pa doon si Ko-chan. Pati na ang mga villain ay dinala niya doon. Kahit nakita na nila ang pakay ay hindi nila ito mailigtas dahil nandito ang malalakas na kalaban. Subalit biglang dumating si All Might doon. Pero napansin daw ni All for One na matagal nakarating doon si All Might. Nangako naman ng number 1 hero na tatapusin niya na si All for One. Subalit pinasabog siya nito gamit ang pinagsamang mga quirk at tumalsik ng napakalayo. Sa kapilit niyang binuksan ng warp sa katawan ni Kurogiri upang makatakas ang mga bata niya. Ngunit muling bumalik si All Might at sumuntok ng malakas. Samantala si Bakugo ay pilit na tumatakas sa mga villain. Tutulong sana si All Might pero nahuli siya at itinapon sa gusali, habang ang 5 ay nag-iisip kung paano makukuha si Ko-chan. Pero may plano daw si Midoriya. Kaso nakadepende kay Bakugo kung magtatagumpay sila kaya mahalagang nandoon si Kirishima. Naghanda sila Lida at Deco kasama si Kirishima. Saka gumawa ng rampahan na yelo si Todoroki at ginamit ito ng 3 para makatalon ng napakataas. Aatakihin sila ni All for One ngunit pinigilan ito ni All Might. Tapos niyaya ni Kirishima ang kaibigan kaya mabilis itong lumipad gamit ang malakas na pagsabog para makakapit sa kanya. Saka naman tumakas sila Todoroki dahil wala sa kanila ang atensyon. Gamit ang quirk ni Magne na magnetism ay lumipad din si Mr. Compress, mabuti ay tumama siya sa ulo ni Mount Lady. Sa ibaba ay tinalo ni Gran Torino ang iba pang villain. At tatapusin pa daw ni Gran ang dalawa. Sunod ay pilit din na ginamit ni All for One ang magnetism ni Magne upang dalhin ang lahat ng villain patungo sa warp. Pagsuntok ni All Might ay na-teleport si Gran Torino sa harap dahil sa kalaban. Galit daw si All for One dahil winasak lang nito ang lahat ng pinaghirapan niya. Dahil sa mga taong napinsala ni All for One ay galit na rin si All Might. Kaya nasuntok niya ito ng napakalakas sa pagmumukha at yumanig ang buong paligid. Subalit naabot niya na ang limitasyon. Nagkaroon ng evacuation dahil sa matinding labanan na mapapanood din sa malaking screen. Saka muli pang sinuntok ni All Might ang villain pero napatalsik siya at muntik nang tumama sa helicopter ng media. Giit ni Gran Torino na huwag siyang magpapadala sa mga sinasabi nito. Makikita naman sa itaas ang laki ng pinsala dahil sa labanan. At nag-aalala ang lahat ng nakakapanood sa nakikita. Giit ni All for One na pareho lang sila ni All Might na kinapopootan ng isa't isa. Saka muli itong aatake gamit ang kombinasyon ng mga quirk, nang mapansin na may sibilyan pa pala sa likod. Kaya pilit na sinalag ni All Might ang malakas na atake nito.
Subalit nawala na ang kanyang kapangyarihan kaya nakita ng lahat ang tunay niyang anyo. Giit ni All Might na hindi mawawala sa kanyang puso ang simbolo ng kapayapaan. Kaya inilahad ni All for One na si Shigaraki ay ang apo ng dati niyang master na si Shimura. Hindi makapaniwala si All Might pero alam niyang ito ay isang bagay na gagawin talaga ng villain. Naramdaman ng mga tao ang labis na pagdadalamhati ni All Might kaya nagmakaawa ang mga ito na huwag siyang magpapatalo. Nagamit niya pa rin ang kapangyarihan sa kanang kamay at saka naalala ang master na nagbigay sa kanya ng One for All. Ngunit alam ni All for One na paubos na ang kanyang lakas. Saka aatake na naman si All for One nang may umatake ng apoy dahil dumating si Endeavor na hindi makapaniwalang natatalo si All Might na pinipilit niyang malagpasan. Pinagtulungan nila Endeavor at Edge Shot ang villain habang kinukuha ng mga kasama ang mga sugatang hero. Nagpasabog ng napakalakas si All for One. Tapos pinalabas nito ang inihandang pinagsama-samang mga quirk na akma upang makasuntok siya ng napakalakas. Saka sumugod at sinabing alam niyang kay Midoriya nito ipinasa ang One for All. Sa kabila ng limitasyon ay pumalag pa rin si All Might sa malaking kamao. At nagpatuloy ang kanilang labanan ng lakas kaya putok-putok na ang mga ugat at buto ni All Might. Tapos inilipat niya ang lakas sa kaliwang kamay at ito ang ipinangsuntok kay One for All. Giit naman ng villain na mahina daw ito. Pero muling naalala si Master Shimura na ibinigay ang kahuli-hulihang patak ng kapangyarihan ng One for All sa kanyang kanang kamay at saka ginamit ang pinakamalakas niyang teknik na United States of Smash na siyang tuluyang tumapos sa villain. At tuluyan nang naglaho ang apoy ng One for All sa kanya. Sa kabila nito ay itinaas niya pa rin ang kamay kaya nag-cheer ang mga tao dahil muli nitong natalo ang kinatatakutang villain. Nang makarating doon ang mga reporter ay itinuro ni All Might ang camera at sinabing ikaw na ang susunod. Akala ng mga tao ay isa itong babala sa mga villain. Pero para kay Midoriya ay ibig sabihin nitong ipinapasa na sa kanya ang responsibilidad ng pagiging simbolo ng kapayapaan kaya napaiyak na lang. Sa police department ay pinag-uusapan nilang natapos na ang era ni All Might kaya nababahala sila sa mga susunod na pag-atake ng mga villain. Aminado si Toshi na hindi na siya makakapagligtas ulit. Napag-usapan din nila na wala na silang kontak sa pamilya ni Shimura. Pero nais hanapin ni Toshi si Shigaraki. Giit ni Gran Torino na isa na itong villain kaya pabayaan niya na lang silang mag-imbestiga. Nag-alala sa kanya ang ate ni Shoto nang makaramdam ng pagyanig. Dahil pala kay Endeavor na hindi matanggap na siya na ngayon ang number 1 hero pero sa ayaw niyang paraan. Pag-uwi naman ni Deku ay agad itong nakatulog. Nang magising ay agad siyang umalis para makipagkita kay All Might na sinuntok siya dahil matigas ang ulo. Saka sinabing retired na talaga siya dahil hindi na kaya ng katawan. Ngunit masaya daw ito dahil nakauwi ng ligtas si Midoriya. Kinabukasan ay labis ang pasasalamat ng principal sa mga naitulong ni All Might. Saka nakiusap itong dalawin nila ang mga magulang ng mga estudyante para sa bagong dorm system ng UA. Una silang nagtungo sa mga magulang ni Jiro na nagpapanggap na masungit, pero binuko ito ng kanyang anak. Sunod ay nagtungo naman sila sa mga magulang ni Bakugo na nagmana pala ng pagiging siga sa ina. Wala namang naging problema sa mga magulang nito tungkol sa dorm system ng UA. Si Toshinori lang mag-isa ang nagtungo sa bahay nila Deku. Ngunit ipinagtapat ng nanay nito na ayaw niya na mag-aral sa UA ang anak dahil lagi itong nasasaktan. Kaya nais niyang sa ibang hero school na lang ito mag-aral. Ayaw naman pumayag ni Deku. Saka siya umalis at kinuha ang liham ni Kota, na noon ay hindi naniniwala sa mga hero pero nang mailigtas niya ito ay nabago ang pananaw ng bata na labis na ikinatuwa ni Deku. Dahil sa mga narinig ay nagmakaawa si All Might at bagamat mapanganib ang tinatahak nilang landas ay handa siyang ialay ang buhay upang maging susunod na simbolo ng kapayapaan si Deku. Napaupo ang kanyang ina dahil sa narinig. Kaya wala na itong nagawa kundi ang pumayag dahil ang nais niya lang ay ang maging masaya ang kanyang anak.